Tondo ay Spanish. Oo. Na-realize namin ay yung Tondo, yung Tondo sa Manila ay ang nagpangalan nun ay mga Espanyol. At na-realize din namin na lahat ng Tondo na pinangalanan ng Espanyol mahirap. So baka kailangan natin improve yan sa Pilipinas. Baka naman baguhin na natin yon. Kung pwedeng baguhin yung pangalan para lang mag-improve yung lugar, eh baka kailangan nang gawin yon. Medyo low energy na kami ngayong araw. No, pang-apat na araw na namin to. At yung mga first 3 days namin ay talaga namang ang supposedly ang punta namin dito ay relaxation. Wala kaming balak maglakad ng maglakad at pagod na magpagod. Kasi gusto lang namin mag-relax. Gusto lang ang plano namin ay umupo lang lagi sa mga corner, sa mga kapihan, sa mga kainan, sa gilid ng dagat. Pero dahil maganda nga rin itong bayan na ito, itong island na ito, ay hindi rin namin mapigilan yung aming paa kung hindi maglakad na maglakad. So everyday, nakaka 27,000 steps kami. From the morning hanggang gabi, naglalakad kami. So ngayong araw, low energy na kami. Kaya hindi namin alam kung saan kami makakarating. 12 o'clock na naman, kakalabas lang namin ng hotel dahil feeling nga namin ay hindi na kami makatayo. So napilit din namin ang aming sarili na lumabas ng hotel. Maghahanap na lang muna kami ng kakapihan. So ang gagawin namin ngayong araw ay mag-relax ng konti and then aakyatin namin yung castle na malapit dito sa tinitirhan namin hotel. Siguro yun lang, wala nang iba. Tapos yun, pagkatapos ng castle, bahala na kung saan kami mapadpad. Pero hindi kami lalayo. Wala na kaming balak lumayo ngayong araw. So yun lang, papakita ko sa inyo yung castle dito sa Palma. Nasa tuktok siya ng bundok at yun naman. At sana ma-enjoy natin pare-pareho. So hanap muna kami ng kapihan. So ito yung likod ng aming tinitirhan na hotel. Sa side na yon ay nandoon yung dagat. Yung harap ng mga building na ito, yan ay beach promenade. Na di namin masyadong ma-enjoy kasi yung beach promenade ay ginagawa, nakasara. Kung alam lang namin. Dito pa naman yung pinili naming mga hotel kasi nga nasa tabi ng dagat. So ang akala ko makakapag-jogging ako every morning. Yun, hanap muna kami ng kapihan. As usual, mga local na kapihan yung hinahanap namin para masarap kasi doon nagpupunta yung mga lokal at hindi siya tourist trap. Ayun, yun. Andun. Yun. Dito, magkakape na lang kami rito muna. Tinan ko lang yung paninda. May paella, sarap ng paella. Masarap ang empanada rito. Salmon. Ang pinakamasarap pa rin na empanada na kain namin, ito sa buong buhay ko, hindi sa Pilipinas, sa Lithuania. Meron kaming pinuntahan sa Lithuania na island, yung Trakai Island. At doon may isang bata lang siya na nagtitinda ng empanada at napakamura, 1 euro isang empanada. Ang sarap, hindi namin makalimutan yung empanada na yon. So hanggang ngayon naghahanap kami ng empanada na papantay doon sa empanada na yon. Wala pa rin kami makita. Kakain muna kami at dito muna kami mag-relax sa lakad. Mura lang yan, 4 euro lang yan. Hello, kamusta? Ano meron dyan? Nililinis po. Pupunta nyo? Doon sa castle? Taga dito po kayo? Or... Hindi, baka bisita lang. Pupunta niyo dito sa Belver? Diyan. May number po kayo para in case na... Sa Facebook na lang. Or sa Facebook na Oo. So, sige. Message mo ako sa Facebook, Noli Pugay. Patayin ko muna. Hindi sila aloof sa kapwa nila Pilipino. Na para din sa Middle East, parang sa Jordan. So namimiss ko tuloy yung Jordan, mga Pilipino sa Jordan. Shout out sa mga taga Jordan. So yung
paakyat pala siya. Yung pupuntahan namin medyo matarik. So kailangan dahan-dahan lang. Hindi kami pwedeng mapagod ngayon. Otherwise, hindi kami tatagal. Kasi depleted na yung energy namin. Yung about mga Filipino dito sa island na to, makikita mo sila kahit saan ka magpunta kasi concentrated sila sa isang ano eh. Dito sa, I think nandito lahat sila sa, o at least karamihan dito sa Palma. Kasi ito yung city center, ito yung pinaka-sentro nitong island. At I think nandito rin yung trabaho sa area na ito. Kaya dito sila lahat nag-iipon-ipon. So madali silang makita, madali silang maganda yung kanilang, I think maganda yung kanilang community rito. Ayun o, parang mas madali pa yung dumaan doon sa may highway. So doon kami nang galing sa ibaba doon. Ito na yung Castle Velver na tinatawag. At ito ang iikutin natin ngayon. Tingnan natin kung mapapasok natin ang loob kasi ipapakita ko sa inyo. At yung kanyang kapaligiran. Yung depiction ng buong castle. Andun yung tower sa labas. Ito yung kanyang kabuuan. So i-story time muna tayo ng konti, no? Yung influence ng Romans dito sa area na to ay sila talaga yung Romans talaga yung influence dito sa part ng region na ito. At sila yung mas naunang mga tao at civilization dito. Tondo. Yung palang Tondo ay Spanish. Oo. Na-realize namin ay yung Tondo, no, yung Tondo na pangalan, yung Tondo sa Manila ay ang nagpangalan nun ay mga Espanyol. Sa Espanyol talaga nanggaling yung pangalan ng Tondo. Na-realize din namin na lahat ng Tondo na pinangalanan ng Espanyol, mahirap na lugar. So, baka kailangan nating improve yan sa Pilipinas. Baka naman, baguhin na natin yon. Kung pwedeng baguhin yung pangalan para lang mag-improve yung lugar, ay baka kailangan nang gawin yon. Peace sa mga taga-Tondo, pero yun lang yung obserbasyon namin. So ito yung mga uri ng trabaho na meron dito noon sa Mallorca. Parang yan din yung pinamana ng mga Espanyol sa atin. Yan, sastre. Ayan o. Sigador. Ito, serador. Pero ang pinaka the best na ipinamana ng mga Espanyol sa Pilipino ay senador. Senador. Di yun, corrupt. Yun yung senador. The best. Lalabas na kami kasi medyo mahaba-haba na yung video. Gusto ko lang talagang maipakita sa inyo itong lugar na ito. Siyempre, lahat gusto kong i-share sa inyo kasi lahat ng bagay maganda eh. Especially sa una. Una mo silang nakita. Kaya, so ito yung loob ng castle. Ganito lang siya. Walang gaanong mga makikita. Ayan, so para siyang Coliseum. Are you not entertained? Are you not entertained? Parang yung nasa gitna na yun ay kuhaan ng tubig. At may stage doon, hindi ko alam kung para saan yun. At ito siya,
Ayan, paikot siya, ganyan. Meron pang second floor, akitin natin yon. Bawat pinto, ganyan, may mga pintuan na ganyan. At sila ay mga museum. So, yun, bago ko makalimutan, ang advice ko sa mga pupunta rito, kung gusto ninyong pumunta dito sa Castle Belvedere na to, pumunta kayo ng Sunday. Pumunta kayo ng Sunday kasi libre ang entrance at libre ang pagpasok sa mga museum. So, akit natin yung second floor naman. So, ito lang yung second floor. Ganyan. So, mga museum din yung mga pintuan na yan. Hindi na tayo papasok dyan kasi sobrang haba. Akit na tayo dun sa rooftop at doon yun naman ang papakita ko sa inyo. Doon, baka mas interesting kasi yung view. Kung ang isang establishment ay nasa ibabaw ng bundok, asahan ninyo ang view ay napakaganda. So, tignan natin kung totoo yan, ha? Yun o. Sayang, sarado. Kasi pwede pa saan tayong umakyat dun sa mas mataas na yon. Pero dahil nga sa libre siya ngayon, kaya sinura siya. Yung isa sa mga building na yun sa gilid ng dagat ay doon kami nakatira. At hindi pa namin nalalakad yung promenade na yan. So ito na yung bay view ng Palma, Mallorca. Yun. So ito na yung kabuuan nitong Castle Belvedere. At I think na ipakita ko na sa inyo yung mga part na importante dito sa castle na ito. Kamusta naman? Anong masasabi niyo dito sa Castle Belvedere? Nag-enjoy ba kayo? Sana nag-enjoy kayo at sana ay nagustuhan din ninyo. Try nyo lang i-plano papunta rito at hindi kayo magsisisi. Tatapusin ko na ang video na ito dito at kung umabot ka sa part ng video na ito ay sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe at sana huwag niyong kalimutang mag-follow, subscribe sa YouTube at follow sa Facebook at huwag niyo na rin kalimutang bisitahin yung aking Instagram account. So ang gagawin namin, bababa na kami, lalabas na kami dyan sa may mga part na may park at may mga upuan at kami ay magre-relax na. Gaya ng sabi ko, hindi na kami maglalakad, magre-relax muna kami ngayong araw kasi depleted ang aming energy dahil sa kalalakad namin ng 3 araw. Sana nagustuhan ninyo ang castle nito at sana ay iligay din ninyo sa inyong travel plan ang Mallorca kasi hindi nyo pagsisisihan itong lugar na ito. See you next time. See you sa next city naman. Remember, life is short, so make the journey worth remembering. See ya next time. Ganyan na bakod mo sa Pinas. Hindi yan, iisa-isa niya na magnanakaw. Kala ko sabihin mo, dapat ganyan yung mga bahay, maliliit pero makulay. Di ba? Gandahan mo na. Kahit hindi sila maayos na bahay, gumaganda yung paligid. Basta maayos yung kalsada. Alam mo na, unang-una kalsada eh. Pag baboy ang kalsada mo, wala. Kahit anong ganda ng bahay mo, baboy pa rin.
Alin? Bumaba ang iyong hips, balakang. Oo naman. Inakyat at binaba. Bakit? Dapat ganyan din yung mga tinatanim ng mga tao sa atin sa kanilang mga bakuran. Diba? Mga gulay-gulay, mga... Paano nagtatanong sa atin na gulay? Oo, talong, sile, Ikaw, yung mga ano, sitaw.